sa 2:40 doon sa episode. 8:9 binana mo. Anak, kitang kanan. Sige. Para mabasa inyong Biblia. Sige. Kay. Nano mo? Kay pina. Sige, kay. Kay pinaagi sa pagtuko na luwas pamuno sa grasya sa Diyos. Dili kini inyong buhat kung dili gasa sa Dios. Busa, walay makapasigarbo niini saklit, dili man kini sa inyong mga paningkamot. So, grace is just the starting point of our faith. Ang grasya, mao Sa na may episode. kini ang sinugdanan o tinugdan sa atong pagtuo. Amen? Amen. It is grace that is the enabling power that allows us to become saved. So, kana nga grasya mao kini ang gahom nga magadala kanato ngadto sa atong pagtuo. Mao ning giya tinugdanan sa atong pagtuo mao ang grasya. And it's a gift. It's not something we can earn ourselves. So gasa man ni sa Ginoo dili man ni atong pagpaningkamot. Amen? Amen. This is good news Mao kini ang maayong balita. because whenever we doubt ourselves and our abilities, we know that God still is good. Bitaw so kaning grasya mao ni atong tinugdanan sa pagtuo nga bisan kun duna kitay mga pagduda bitaw sa atong kaugalingon pero ang grasya sa Dios maghatag gid nato kalig-on. Amen? Amen. And so whenever you're wondering if you're smart enough or strong enough or if you have enough resources to be used by God, you can know that He is able to use you because of grace. Bitaw diha sa mga pagduda nako nga makahimo pa ka ko ani, angayan pa ko ani kay dulang nako or bata pa ko apan wala pa ko'y magamit ng mga resources aron mahimo ko nga magamit siya na magamit ko niya apan ang grasya sa Dios igo na gyud kaayo alang kanato. Amen? Amen. Nga makahimo gyud ta. Amen? Amen. God's grace is enough and His plan prevails. So, ang grasya sa Dios igo na gyud kaayo nga magapadayon gayud ang iyang plano diri sa atong kinabuhi. Amen? Amen. So first we have to ask ourselves, have you accepted God's grace? Karon atong nga pangutanon atong kaugalingon nagkadawat na baha ako sa grasya sa Dios. And if not, you can do that today. Kung wala pa nimo madawat ang grasya sa Dios, pwede na nimo nga buhaton karon ang pagdawat sa grasya sa Dios. And then second, maybe you've accepted Christ, you have a relationship with Him, but you sometimes doubt your ability for Him to use you to spread His word. So usahay bisan ko nakadawat na ta sa grasya sa Dios, doon naghihapon tay pagduha-duha nga makahimo ba ka ko ani. So ngayon ba ka ko mahimo ani, no? Kanang doon na bitaw tay pagduha-duha. Usahay nabati ba na nato? Nga bisan ko nakadawat na ta ni Kristo pero doon na paghihapon tay pagduha-duha, makahimo ba ka ko ani, no? Ngayon ba ka ko ani, no? Usahay ingon ana, no? And so if you feel that way today, you can commit to remember that God's grace is enough for you. Bitaw kung naa kay pagbati nga ingon ana kung karon imo ginaipumitar nga ang grasya sa Dios igo gayo diha kanimo, no? Nga makapawala sa imong pagbida nga makahimo gyud ka tungod kay ang grasya sa Dios igo kaayo diha kanimo nga mo wala sa imong pagbida. And all we have to do is seek Him and allow Him to use us and work through us. Now, ang bugtong ra gyud nato nga buhaton nga pangitaon nato siya nga atong tugutan nga makapamuhat diri siya sa atong kinabuhi o diha sa atong kinabuhi. Not one of us is perfect. Wala man gyud perpekto nato, amen? Amen. That's okay. Okay ra gyud na. In our weakness, God is still strong. Tungod kay diha sa atong kaluyahon, kusgan o gamhanan ng Dios, amen? Amen. So sa atong kaluyahan, atong kailangan gamhanan gayud ang Dios. Amen. Amen. And so to finish up, I'd like to stand everyone and Sa sing. pagtapos sa ini nga mao nga pagtuon, manindog tawag atong kantahon, ang una